Praise God. Good morning po. Good morning. Merry Christmas po. Merry Christmas. Praise God. Okay. Tayo, nagdiriwang tayo, umaayon tayo. Pero yung pinakadiwa natin na pagsamba ay talagang sa Panginoong Jesucristo, which is, sabi ko nga, wala lang po akong time na nakagawa na ng tema na ang malalim na kahulugan ng Pasko ay talagang yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo. Yun na po yung talagang pinakakahulugan kung bakit tayo nagse-celebrate. At ang kagandahan sa journey ng ating pag-aaral about sa salita ng Diyos, sinasabi ng Scripture sa atin, ay yung lumalim tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Dahil ang sabi ng 1 John, balikan natin yung 1 John chapter 4, verse 19, tingnan ninyo. We love Him because He first loved us. Inibig natin siya. Tayo ay umiibig sa Kanya dahil siya yung unang umibig sa atin. At saan nanggaling yung pag-ibig niya sa atin? Nung ibinigay niya si Jesus. Sabi ng Romans chapter 5 verse 8, God commanded His love toward us. Ipinakita daw ng Diyos, ipinamalas ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin in that while we were yet sinners, dahil samantalang tayo'y mga makasalanan pa, ito yung maganda doon, Christ died for us. Namatay siya para sa atin. At sa isang Kristiyano na maliwanag ang doktrina ng aral ni Kristo. So, sa iba allergic pag narinig yung doctrine. No, napaka-importante. Ang doctrine po kasi aral. Napaka-importante na maliwanag sa atin ang aral ni Kristo. At yan nga po yung nakapokus doon sa kung bakit ibinigay ng Ama si Jesus. Para tayo magkaroon ng kalayaan. Saan? Sa kasalanan. Yun yung darkness. Ang darkness na dumating sa buhay ng sangkatauhan ay yung kasalanan. Di ba? At tayo ay pinalaya ni Jesus kung bakit ibinigay ng Ama si Jesus para tayo ay makalaya sa kasalanan at para makamit natin yung kabanalan at yung walang kapintasan. So yun po yung malimit nating tinatakal sa Ephesians chapter 1, verse 4 to 5. Napaka-paborito ko pong palaging ulit-ulitin ito kasi malaki po yung nag-open sa aking isipan. Ayon sa pagkapili niya sa atin, pinili niya tayo, sabi niyan, bago pa itinatag ang sanglibutan. So, pag pinokus mo yung isip mo doon sa bago pa itinatag ang sanglibutan, meaning, hindi pa nililikha ang mundo, wala pa ang tao, sabi diyan, ito na yung pagkapili niya. Dito na nag-base ang Diyos, ito na yung kanyang nasa isipan. Upang tayo ay maging mga, holy, banal, at mga walang dungis. Ano yung sumunod? Blameless. Walang dungis. Sa harapan niya, sa pag-ibig. Mapapasin niyo yung bandang huli, sa pag-ibig. Ito yon. So kaya tayo naging banal, kaya tayo naging walang dungis, ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos, malino po yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Yan yung love ng Diyos sa atin. Yan po yung agape love. Kailangan po maliwanag po sa ating isipan, iba po yung pag-ibig ng tao. Ang pag-ibig ng tao, kung hindi ako nagkakamali, nakalagay po dyan ay yung Pileos, yung Storge. Pileos, pag-ibig sa kapatid, pag-ibig sa kapwa. Ito pong love of man, ito po ay flesh. Ito po yung spiritual. So, huwag niyong kalilimutan yan. Napaka-importante niyan. Ito yung journey natin. Kung natandaan niyo yung nakaraan, yung pinaksa natin, about doon sa babaeng makasalanan, na nung pumasok sa bahay ni Simon, na habang si Jesus ay nasa dulang, may pumasok na isang babae, at itong babaeng ito ay kilala sa lugar na iyon, na isang makasalanang babae. At nung pumasok siya, umiiyak siya, ibinuhos niya yung ungwento, yung pabangong mahal doon sa ulo ni Jesus. At pagkatapos ay umiiyak siya na tumutulo yung luha niya sa mga paanan ni Jesus at kinuskus ng kanyang buhok
para hugasan ang paa ni Jesus. Di ba? At ang nasa isip ni Simon o ni Simeon ay sabi niya, kung si Jesus ay talagang propeta o isang lingkod ng Diyos, dapat ay hindi niya hinayaan na makalapit yung babae sa kanya dahil makasalanan yon. Kilalang makasalanan sa lugar na yon. Pero si Jesus ay alam ang nasa isipan nitong si Simon at ang sabi niya, Simon, meron akong sasabihin sa iyo. Merong dalawang may utang sa isang nagpautang. Ang isa ay 50 dinaryo, ang utang, at yun namang isa ay 500 dinaryo. At dumating ang panahon na hindi sila parehas makabayad sa pagkakautang. At ang ginawa nung nagpapautang, anong ginawa? Kapwa sila pinatawad. At ang sabi ng Panginoon kay Simon, sa iyong pag-akala, sino ang iibig ng mas malaki doon sa dalawa na pinautang, doon sa nagpautang sa kanila? At ang sagot ni Simeon ay, siyempre po yung may utang na mas malaki, yung may utang ng 500 dinaryo. Ang sabi ni Jesus, matalino ang pagkakasagot mo. Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok siya sa tahanang ito na binuhusan niya ako ng ungwento na hindi mo ginawa sa akin. Kinuskus niya at hinugasan niya ng kanyang mga luha sa pamamagitan ng kanyang buhok ang aking mga paa, pero ikaw hindi mo ginawa sa akin. At ang sabi ng Panginoon, ang pinatawad ng malaki o ang nagkasala ng malaki, na pinatawad ng malaki, ay nagmahal ng malaki. So, itutuloy lang po natin yung ating topic. Ang issue po sa journey natin is talaga yung pag-ibig ng Diyos ay kakaiba sa pag-ibig ng tao. Marami, pag nagdiriwang ng Pasko at magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan. Okay, hindi po tayo against doon. Yung magbigayan, yung magkaroon ng patawaran, magkaroon ng pagregalo, is a sign of pagmamahal. Pero iba po pa rin pag lumalim ka sa pag-ibig. Kaya tayong mga Kristiyano, tayo ang nakakaunawa ng malalim na diwa ng Pasko. Sabi ko nga po kanina, even yung sinasabi na ito ay pagan beliefs, pero dinadala natin sa katotohanan na ipinagdiriwang natin ano yung kahulugang talagang ginawa ng Diyos sa pagkabigay at pagkasugo niya sa kanyang anak. John 15:13, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ang Panginoong Hesus po ang nagsasalita rito. At hindi niya po tinutukoy dyan yung pag-ibig ng kapwa-tao. Ang tinutukoy po niya dyan, naniniwala po ako, mag-a-agree kayo, ay yung pag-ibig niya na ibinigay niya yung kanyang buhay para sa una sa mga Hudyo at para din sa lahat ng tao, sa atin. Hindi po yan pag-ibig ng basta kapwa-tao lang. Yan yung dahilan kung bakit sinasabi ng 1 Corinthians chapter 13:3, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha. Sabi ni Paul sa mga taga-Korinto, na kahit daw ang isang tao, ipagkaloob man niya yung lahat ng kanyang tinatangkilik, yung kanyang pag-aari, ipagbili niya, at ipamigay para sa mga dukha. Pansinin niyo, at kung ibigay ko pa ang aking katawan, so ibinigay niya yung kanyang buhay. So, hindi po ito karelate nung John 15:13. Sabi diyan, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang papakinabangin sa akin. So, atin pong nililinaw o sinesegregate. Kailangan matutunan nating ihiwalay, matutunan nating i-differentiate. Iba yung pag-ibig dito sa 1 Corinthians 13:3, di ba grabe na yon? Yung tinatangkilik mo, ipagbili mo, tapos ipamigay mo sa mahihirap. Dito po yung nakapasok. No? Isang mayamang tao, tinatawag na rich man, tapos
yung kanyang lahat ng, yung kanyang kayamanan o ari-arian, property, ipagbili niya, no po, tapos ipamigay sa mga mahihirap. Sabi doon, but without charity, dapat wala akong pag-ibig, ay walang papakinabangin sa akin. So dito po nakapaloob yon sa pag-ibig ng tao. Pileos, storge, dito po nakapasok yan. Ibigay mo man ang iyong buhay, sabi niya, sunugin man yung kanyang buhay, bayani ka. Sabi ko nga last week, para kang si Andres Bonifacio, para kang si Rizal, namatay para sa kanilang bayan, pero pag-ibig pa rin lang yon sa komunidad, sa kapwa-tao. Hindi pa rin po yon sinasabi na sabi doon, kung wala kang pag-ibig o charity, ay walang papakinabangin sa akin. Sa mata ng Diyos, wala rin po itong kabuluhan. So yun namang sinabi ng Panginoon sa John 15:13, walang lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Yan po yung pag-ibig na agape na tinanggap ng bawat isa sa atin. Pero, ang isang napakaganda na kapahayagan nung sinabi ni Jesus na ang pinatawad ng malaki ay umibig ng malaki. Ganito po kasi yon. Alam natin, una, sa mga Hudyo, ang kautusan ay 10 commandments. Sabihin natin, 10, pero all in all, pinag-aralan natin ay 613 ang laws. At ang sabi ng 1 John chapter 3 verse 4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Sin is the transgression of the law. Kapag mayroong law, alam natin, ang law sa mga Hudyo, written law of Moses. Ang law sa ating mga Gentiles, yung sinasabi ng Romans chapter 4, sabi ng verse 14, sapagkat kung ang mga hentil, tayo yon, na walang kautusan sa katutubo, wala tayong written law, ay nagsisigawan ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili. 15. Yan, malalaman natin yung kautusan natin, na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. So ang kautusan po sa atin, yung conscience, yung budhi, yung bakit ko ginawa yun, nakukonsensya ka. Kaugnay din po yan ng kautusan. Ang kaibahan lamang, hindi po written. Sa atin, nasa ating puso, sa Gentiles. May similarity pa? Yes, there is. Ang kaibahan lang, hindi po nakasulat. Kagaya ng Law of Moses, na ang very popular ay yung 10, pero all in all, ito po ay umaabot ng 613. Diba? Yung tablet of stone ay 10. Ang problema, para maunawaan natin na lahat tayo ay may malaking kasalanan. Para tayo po ay huwag magmayabang, para tayo po ay huwag humatol, para po tayo ay huwag nating parang maging palalo sa isa't isa, na lahat tayo ay bagsak sa kasalanan. Ang sabi ng Romans chapter 3, lahat ay nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. Why? Kasi ang pamantayan ng law, James chapter 2 verse 10, sapagkat ang may ibig na makatupad ng lahat na sinasabi ng kautusan, yan, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan, kaya sabihin na natin 10, pero all in all, yung written, 613. Even though na yung atin ay hindi written, marami din po, halos lahat din na nakapaloob doon sa kautusan na written, taglay-taglay na natin doon sa ating konsensya. Doon sa budhi, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang magsisinungaling. Alam natin na even na wala tayong written, is naka sa ating budhi yan. Ngayon, ang proseso ng law is kapag naganap mo yung average, let's say 8 or siyam, pero ano sabi dyan? Dapat ikaw ay natisod sa isa, lumaglag ka sa pang-10, anong sabi dyan?
Anong resulta? Ay nagiging makasalanan sa lahat. Magnanakaw ka na rin. Mangangalunya ka na rin. Huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay. Murderer ka na rin. Huwag kang mangangalunya. Nangalunya ka na rin. Kung bumagsak ka sa isang point ng kautusan. Ganun po yung proseso ng kautusan. Kaya tayo, kung maliwanag sa atin ang katotohanan na to, na tayong lahat ay bagsak sa paningin ng Diyos, walang magmamalaki, walang matwid, wala kahit isa. Hindi po pwede dyan na, siya lang, ako mas magaan ang kasalanan ko sa kanya. Yun ang turo ng religion. Merong venial at merong mortal na sin. Pero sa katotohanan ng Scripture, lahat tayo bagsak. Lahat tayo malaki ang ating kasalanan sa Diyos. Dapat po matanggap natin ang katotohanan na to para mawala yung kataasan. Para mawala yung, siya lang ang maglilingkod. Sabi ko nga last Sunday, meron akong kilalang pastor na kaya siya naglingkod sa Diyos, ang laki daw ng kanyang kasalanan. Kasi naligtas siya doon sa pag-iebanghelyo sa bilangguan na yung kanyang napangasawa, yung missionary. Tapos nung naturuan siya, ang sabi niya, ang laki pala ng kasalanan ko. Kasi pag daw sila nagnakaw, hindi isang bahay, barangay. Pag daw sila ay nang hijack, ay hindi bus, train. Yung train, yung buong ng train, hinijack nila. Ganon kalaki yung sindikatong inaniban niya. Pero sabi niya, kahit napakasama kong tao, ang aking kahinaan, yung makikita ko na parang inaabuso, meron daw siyang kasamahan na meron daw silang bahay na pinasok, tapos meron daw dong babae na parang gustong abusuhin. Yun ang ayaw niya, yun ang kanyang kahinaan. Kasi nakikita niya yung kanyang kapatid, nanay, ayaw niyang gaganunin, kahit napakasama niya. Kaya nung daw yung isa niya sa kasama ay gustong abusuhin yung isang babae doon sa bahay na pinasok nila, ang sabi niya, sinaway niya, ay malaking lalaki siya eh. Huwag mong gagalawin yan. Hindi tayo magkakasundo. Kaya sabi niya, meron naman akong konsensya. Sabi niya ganun. Kaya naglingkod siya, grabe-grabe yung pagbibigay ng buhay niya. Ang tanong, kung ganun ang magiging basihan, so ang maglilingkod lang sa Panginoon ang lubusan, yung mga may malalaking kasalanan. At pagka yung iniisip mo na very good ka, yung pagbibigay buhay mo parang magaan din lang. Hindi po dapat mangyaring ganon kasi kaya yung talinghaga na yon o yung pangyayaring yon ay sinaysay ng Panginoon na ang pinatawad ng malaki ang siyang umibig ng malaki. Yan po yung tunay na diwa ng Pasko na napakalaking kayamanan na meron tayo. Nais ko pong maintindihan ninyo to. Now, without charity, ito po yung charity. God's love, agape love. Kahit anong tulong ang gawin mo sa iyong kapwa, kung hindi ito nakapaloob ay yung charity ng Panginoon, hanggang panlupa lang yon. Tinulungan mo lang siya para magkaroon ng tinatawag na kaginhawahan sa mga bagay na panlupa lang. Ang isang mananampalataya na taglay-taglay ang diwa ng Pasko, pag-iibig ng Diyos, sa lahat ng gagawin mong tulong, ang isipan ng isang Kristiyano, sabi ng 1 Corinthians chapter 2, verse 16, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Sabi diyan, sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Asan ang pag-iisip ni Kristo? Balikan mo yung Ephesians chapter 1, 4, and 5. Before the foundation of the earth, bago pa nilalang ang sanglibutang ito, ang nasa isip na ng Diyos, ang magiging ligtas, banal, walang dungis, ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kung hindi sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Ayan. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Ito yung pag-ibig ng Diyos. Na tayo ay itinalaga niya nung una pa. Para saan? Sa pagkukup na tulad sa mga anak. Yung adoption ng pagiging anak sa pamamagitan lamang ni Hesukristo. Can you imagine na
hindi pa bumabagsak ang tao sa kasalanan, pero talaga na sa isipan ng Diyos na ang lahat ng magiging anak, ang lahat na magiging banal at walang dungis ay sa pamamagitan ng pag-ibig niya. Na ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Yung John 3:16. Kaya may Pasko na nagdiriwang ang marami. Sakyanan natin yon. Pero bilang tayo ay mga mananampalataya, bilang tayo ay mga Kristiyano, kung talagang maliwanag sa atin ang pag-ibig ng Diyos, hindi po yan yung bigayan lang. Pangalawang bagay na lang yan. Ang talagang tunay na diwa ng charity ay yung sa lahat ng gagawin mo out of love. Ito yon. Hindi yung pag-ibig ng Pileos at ng storge. Hindi yung pag-ibig ng mag-asawa at ng magulang sa anak. Di ba? Tandaan niyo ba yung sabi ni Jesus? Ang umibig sa kanyang asawa, ang umibig sa kanyang kapatid, sa kanyang ama at ina, nang higit sa akin, ay hindi makakasunod sa akin. Hindi pwedeng sumunod sa akin. So yung tao, sa mundong ito, nagmamahalan. Yes. May Romeo and Juliet, maraming istorya ng pag-ibig, pagtutulungan, pag mayroong mga kalamidad. Pero, maliwanag po, sinasabi ng banal na kasulatan, iba po yung pag-ibig ng tao, iba yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Lalo na, sa dadalhin kong mensaheng karugtong ng ating paksa, magugulat kayo na ang talagang pinapaksa ng Panginoon about sa unity, sa union, ay sa Panginoon. Malimit natin pong nakikita ay yung awit nung pag mayroong kasal, yung you are flesh of my flesh and bone of my bones. Di ba? Kanta yun, di ba? You are flesh of my flesh and bone of my bones. Sa mag-asawa. Ito po. Simulan muna natin sa Romans chapter 7. Hindi ba ganun yung nalalaman mga kapatid? Sapagkat nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan. Na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay. Okay? Verse 2. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito'y nabubuhay. Ayon daw sa kautusan, ang isang babae ay nakatali sa kanyang asawang lalaki, di ba? Habang nabubuhay. Datapwat, kung ang asawa ay mamatay, ay kalagna sa kautusan ng asawa. Okay? Kuhanin natin yung pinakadiwa. Kapag daw yung asawang lalaki ay namatay, yung daw asawang babae, kalagna. Pag sinabing kalagna, tapos na yung kanyang ugnayan doon. Kasi, till death, do us part. Di ba? Kaya yun ay kalagna sa kanyang ugnayan doon sa kanyang dating asawa ayon sa kautusan. Verse 3. Kaya nga, kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya ay nakikisama sa ibang lalaki, siya ay tatawaging mangangalunya. Totoo ba yon? Alam natin ang batas. Datapwat, kung mamatay ang asawa, laya na siya sa kautusan. Ano pat siya ay hindi na mangangalunya, bagaman siya ay makisama sa ibang lalaki. Pagpatay na talaga yung asawang lalaki, kung sumama na siya sa ibang lalaki o mag-asawa siya, yun ay Yun ay walang problema dahil malaya na siya doon sa kanyang unang asawa dahil namatay na ayon sa kautusan. Verse 4. Gayon din naman mga kapatid ko. Ito yung hiwaga. Sana sakyan niyo ako. Sumabay kayo sa journey na to. Ito yung hiwaga. Gayon din naman mga kapatid ko. Kayo ay nangamatay na rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Okay. Yung journey ng ating gospel, tayo ay tinubos na ni Jesus sa kautusan. Ang kautusan ang nagbibigay ng buhay, ng kapangyarihan sa kasalanan. Sin that dwelleth in our flesh. Tama? Di ba? Kaya isa sa benepisyo ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay pinalaya tayo saan? Sa law. Sapagkat itong law, bagaman maganda ang law, banal, espiritual,
Pero yan ang nagbibigay ng kapangyarihan doon sa sin. Kaya may maraming violation. Yun ang dahilan kung ba't sabi ni Paul, nalaman ko kung anong mabuti ayon sa kautusan, pero hindi ko magawa. At yun namang masama na dapat ay hindi ko gawin, ang siya kong nagagawa, sabi niya. Kaya yun ang sinolve ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pinatawad tayo sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang katawan, ni-represent yung kanyang katawan, ang lahat ng katawan ng tao na pinananahanan ng kasalanan, and pinalaya tayo sa kautusan. Romans 6:14. Sapagkat ang kasalanan ay hindi na makapaghahari sa inyo, sapagkat wala na kayo sa ilalim ng kautusan kung hindi na sa ilalim ng biyaya. Yan po yung dahilan kung bakit tayo nagre-rejoice, nagse-celebrate ng Pasko. Dahil dung ibinigay si Jesus, ano sabi ng Galatians 4:4, ipinanganak sa takdang panahon ng isang bata nasa ilalim ng kautusan. Sige, datapot nang dumating ang kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, ipinanganak ng isang babae, ipinanganak ni Mary, ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Si Jesus, nung isinilang, He is under the law. Anong purpose? Verse 5. Upang matubos, ito yung good news, upang matubos niya ang nasa ilalim ng kautusan. Una sa mga Hudyo, and then tayo mga Gentiles, meron din tayong kautusan. Yun ang purpose ni Jesus. Ipinanganak siya ni Mary nung pinagdiriwang ng Pasko ng karamihan para ipinanganak siya sa ilalim ng kautusan para tayo ay matubos sa ilalim ng kautusan na kung saan tayo ay alipin ng kasalanan. Upang matanggap natin ang pagkukupkup sa mga anak. Di ba? Ang linaw, yung sinasabi ng Ephesians 1:4 and 5. Mararanasan lamang natin ang adoption ng pagiging anak sa pamamagitan ni Kristo Jesus ng pag-ibig niya. At para tayo makalaya sa ilalim ng kautusan. Bakit? Namatay siya para tayo mawala na sa ilalim ng kautusan. Dati, para tayong asawa, makinig kayo magaling, para tayong alipin, ang master natin yung kautusan. Huwag niyong kakalimutan yan. Kaya sabi ng Romans 7:14, sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ng Espiritu, ngunit ako'y laman, ipinagbili sa ilalim ng kautusan. Alam niyo po ba ibig sabihin ng ipinagbili? Sold under sin. Alipin. Wala tayong magagawa. Alipin ka. Pag sinabing alipin ka, sunod-sunuran ka doon sa sin. Alipin tayo ng kasalanan. Yan yung magandang ginawang pinalaya tayo ni Jesus. Pag sinabing alipin, master mo yung, nung dati, nung wala pa si Kristo, master natin ang sin na nananahan sa atin. Sunod-sunuran ka doon. Yung sinasabi ni Pablo na alam ko yung mabuti pero hindi ko magawa. At yung masama na dapat hindi ko gawin, ang siya kong nagagawa. So, meaning, alipin. Sunod-sunuran ka. Parang asawa mo yung sin. Dahil sa law. Nung dumating yung law, naging alipin tayo ng kasalanan. Kaya parang lumalabas, ang dati nating asawa ay ang kautusan dahil naalipin tayo ng kasalanan, dahil siya yung nagbigay ng lakas ng buhay doon sa kasalanan, kaya tayo ay naging alipin na tayo nasa ilalim ng kadiliman ng kasalanan. So, gusto ko makita ninyo yung maganda rito kung bakit yung nagdidiwang ng Pasko. Okay? So, alipin tayo ng kasalanan, pero ang good news, ang sabi ng Galatians 4:4 and 5, si Jesus ay ipinanganak sa ilalim ng kautusan para tayo ay tubusin. Sabi doon, pinanganak sa ilalim ng kautusan, in verse 5, para tayo ay tubusin, pag sinabing tubusin, alisin, palayain sa ilalim ng kautusan para matanggap natin ang pagiging anak. Kasi pag ikay nananatili sa kautusan, mga kapatid, maniwala kayo, ang scripture ang may sabi, hindi ka anak. Hindi ka anak pag ikaw ay nasa ilalim ng kautusan. Kaya tayo ay tinubos sa kautusan. Basahin ninyo. Para matubos sa ilalim ng kautusan, para matanggap natin ang pagkukupkup sa mga anak. Hindi ka talaga born again pag ikaw ay nasa ilalim ng kautusan. Hindi po ako may sabi niyan. Bible po may sabi niyan. Yan ang dahilan ko bakit iniwanan tayo ng Bible. Para dyan tayo magbe-base.
ng ating pananampalataya. Okay? Hindi dahil sa sinasabi ng leader. Hindi dahil sa turo ng magaganda ng isang ministro. Dapat ang Bible ang maliwanag na nagdidikta ng ating pinaniniwalaan. Okay? So makikita natin, kaya natin matatanggap ang pagiging anak pag wala ka na sa law. Dahil may umaalipin. So yun ang boss mo, dati yun ang master natin. Yun ang dati nating asawa. Pero the good news is, pinalaya tayo ni Jesus. Kaya ano sabi ng Galatians 5:1? Sa kalayaan, pinalaya tayo ni Kristo. Saan tayo pinalaya? Sa kasalanan. Ang kadiliman po sa buhay ng tao, kasalanan. Anong kailangan mong gawin para yung kalayaan na yan ay manatili sa puso mo na masaya ka? Maligaya ang Pasko. Magsitibay nga kayo. Kailangan lumago ka, tumibay ka. At huwag na kayong pasakop sa pamatok ng pagkaalipin. Bakit? Kasi pinalaya na tayo ni Kristo sa pagkaalipin. Huwag ka nang bumalik sa kautusan. Pag bumalik ka sa kautusan, bumalik ka na naman, nagpasakop ka na naman sa pamatok ng pagkaalipin. Yan po yung malinaw dyan. So, pinatay na yan ni Jesus. Pinatay na yung kasalanan, inilibing, at yung nagbibigay ng power ay inalis niya, Romans 10:4. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Christ is the end of the law. Pagdating kay Kristo, kung talagang na kay Kristo ka, kung talagang tinanggap mo ang diwa ng Pasko, wala ka na sa kautusan. Bakit? Hindi ka magiging matuwid sa iyong pananampalataya dahil ang sabi ng Ephesians 1:4 and 5, itinalaga na ng Diyos mula pa nung una na ang lahat ng walang dungis at banal ay sa pamamagitan lamang ng kanyang pag-ibig. At ito yung charity. Ito yung pag-ibig ng Pasko. Ito yung malalim na diwa at totoong kahulugan ng pag-ibig ng Pasko. Lalampasan natin ito. Ginagawa natin ito as a sign. Pero deep inside sa revelation sa ating isip at sa ating mga puso, ang regalo na nakamit, walang hihigit doon. Walang kayamanan. Yung sinasabi ng John 15:13, walang pag-ibig na hihigit sa pag-ibig na ibinigay ng isang kaibigan ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Blessed po ba kayo? Kailangan lang maging matibay kayo at huwag na kayong pumasok sa pagkaalipin. Pag bumalik tayo sa Romans chapter 7, tingnan niyo po itong verse 4. Gayon din naman mga kapatid ko, kayo ay nangamatay rin sa kautusan, sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Ibig sabihin, pinalaya tayo ni Kristo sa kautusan. Namatay na yung ating dating pagkatao, yung makasalanang tao, yung outward man, upang kayo'y makisama sa iba. So, ibig sabihin, tapos na yung relasyon mo doon sa kautusan, tapos na yung relasyon mo doon sa kasalanan, para ikaw ay makisama na sa bago, sa makatwid. Sino yung pakikisamahan natin? Basa. Sa makatwid, bagay doon sa nabuhay na mag-uli. Sino yon? Yan yung ating bagong asawa. Yung ating dating asawa, patay na, tapos na. Kaya ito yung ating tunay na asawa. Upang tayo'y magsipagbunga, may pakinabang, nakalulugod sa Diyos. Dahil kahit anong tulong ang gawin mo sa lupang ito, kahit pagmamahal mo sa iyong asawang lalaki, huwag po kayo magagalit. Asawang lalaki, asawang babae, kapatid, magulang, pero iniwan mo itong pag-ibig ng Diyos, yun yung without charity, walang kabuluhan. Kaya sabi ko nga po, doon sa topic natin, for almost 1 month na, kapag ikaw ay isang mananampalataya, ang manifestation ng ikaw ay in union with Christ, nakipagkaisa ka na kay Kristo, in Christ, asawa ka na ni Kristo. Sa panahon ni na Pablo, nung sinusulat niya yung epistle, AD 50, 60, ay hindi pa complete ang revelation ni Christ. Para sa akin, para sa iba, siguro iba sa inyo, dahil nakatayo pa yung templo.
Pero nung bumagsak yung templo noong AD 70, yun ang manifestation na complete na yung revelation ng kay Christ. Before AD 70, kasintahang babae ang church, ang mga believers, yung mga first century believers ay itinuturing na kasintahang babae at ang kasintahang lalaki ay si Jesus Christ. Hindi pa sila totally kasal. And nung AD 70, kung ako ay nakakaisa ng iba sa inyo, ikaw ay ikinasal na kay Kristo. Nung bumagsak na yung templo, tayong lahat ay, yung marriage supper of the Lamb ay naganap na sa spiritual na kalalagayan. Tayong lahat ay in union with Christ. Ikinasal na kay Kristo. Okay. Tingnan niyo to. Ephesians chapter 5, 22. Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. 23. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia. Okay? Comparison ng mag-asawa sa lupang ito sa iglesia na si Kristo ang pinakaulo. Kung papaanong yung asawang lalaki ang head ng family at ng kanyang asawang babae, gayon din si Kristo. Makita niyo yung relasyon. Gayon din si Kristo na pangulo ng iglesia na siya rin tagapagligtas ng katawan. 24. Dapat kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, gayon din naman ang mga babae pasakop sa kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Hindi naman pinaghihiwalay ni Kristo yung mag-asawa Pero ipinagdidiinan din ni Paul na yung ugnayan mo kay Kristo bilang katulad din siya na yung asawa ng church ay huwag mong iwawala ang pagpapasakop at yung patuloy mong pagmamahal. 26. Upang ang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Concern na yan sa church, sa mga believers. 27. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluhalhati. Mapapansin niyan, walang dungis, blameless. Blameless, walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay. Kundi ito'y nararapat na maging banal, holy, at walang kapintasan. So nananatili ang isang mananampalataya na banal at walang dungis kapag yung relasyon mo kay Kristo, yung pananampalataya mo kay Kristo, yung stand mo sa kanyang ginawa sa krus ay hindi mo binibitawan, nananatili ka ring banal, nananatili ka ring walang kapintasan at walang dungis. 28. Gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanyang sariling asawa sa gaya ng kanyang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. 29, sapagkat walang sino man na napopuot kailanman sa kanyang sariling katawan. Totoo naman yon. Mahal natin yung ating katawan. Ang ini-illustrate dito, tayo ang katawan ni Kristo. Siya ang pinaka-head, ang ulo. Kundi inaalagaan daw, kinakandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Okay? Tuloy, 30. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. For we are, ito sinasabi ko po kanina, for we are members of His body, of His flesh, and of His bones. Yan yung flesh of my flesh and bones of my bones. Ang tinutukoy dyan, tayong mga mananampalataya para kay Kristo. Ganun katindi yung relasyon natin kay Kristo. Flesh of my flesh and bones of my bones. Mas mahigit pa sa mag-asawa ang turing ni Kristo sa bawat isa sa atin, lalo na tayong believers. Okay, tuloy natin para mas maganda. For this cause shall a man leave his father and mother and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. At sila'y magiging isa. 32. This is a great mystery. Ito yung sinasabi ko. Ito'y isang napakadakilang hiwaga.
Tinutukoy yung mag-asawa, pero this is a great mystery. But I speak concerning Christ and the church. So tayo po ay tunay na asawa ni Kristo. Yan yung hiwaga ng gospel. Alam niyo ba sa Bible, ang Diyos ay mapanibughuing Diyos. Napaka mapanibughuin niya at iyon po ay nagmanifest sa sulat ni Apostol Pablo. Kung bakit niya naisulat ang Galatia, yan, for thou shalt worship no other God, for the Lord whose name is jealous, is a jealous God. Thank you. Yan, Exodus 34:14. Siya po'y mapanibughuing Diyos, pero banal siya. Banal ang kanyang pagiging mapanibughuin. Bakit? Kasi ganun niya tayo ka-espesyal kung bakit ibig niya yung knowledge of truth, yung sinasabi ng 1 Timothy chapter 2, 3, 4, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos. Ano sabi diyan? Siya ang may ibig, who will have all men. Siya ang may ibig na ang lahat ay maligtas. Kaya po siya nagseselos. Pagka ang attention mo, ang isip mo, nakapokus sa ibang bagay at hindi sa Kanya, He is a jealous God. Ang gusto niya kasi baligtas ang lahat and to come unto the knowledge of the truth. Ito po yung knowledge of truth. Yan po yung sinasabi ng Ephesians 1:13. In whom you also trusted after you heard the word of truth. Yan yung word of truth. Ano yung word of truth? The gospel of your salvation. Ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Na ano sabi diyan? Na pagkatapos ninyong panampalatayanan, in whom also after you believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Yun ang kayamanan natin. Yun ang regalo sa atin sa Pasko. Yung Holy Spirit na pinangako ay ipinagkaloob na sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa gospel of salvation na yun din yung word of truth. After you heard the word of truth. Kaya ito yung knowledge of truth. Kailangan maging malinaw. Yan po yung doctrine of Christ. Makinig kayo magaling. Sasamantalahin ko na tong napakagandang revelation na to. Tayong lahat ay asawa ni Kristo. Ibukod mo yung asawa mo. Sabi ko nga, maraming mga testimony na kaya niya ginigive up yung kanyang pananampalataya dahil para lang magkaisa sila ng kanilang pamilya. Wrong. Paano mong madadala lalo kay Kristo ang iyong mahal sa buhay kung dahil doon igigive up mo yung pag-ibig mo kay Kristo? Very, very wrong. Di ba? Dapat, mahalin mong patuloy kasi ang gusto ng Diyos, ang ayon sa Ephesians, ibigin mo asawa mo, magpasakong ko sa asawa mo. Sa buhay physical. Pero pag pinag-usapan yung relasyon mo sa Panginoon, huwag mong i-give up yung pag-ibig mo sa Diyos. Do not give up. Iba yung relasyon mo sa asawa mo, sa Panginoon, bilang tayo ay church, bilang tayo mga mananampalataya. Ang pinapahalagahan natin, dahil sa relasyon, pagka hindi nagpapahalagahan ng bawat isa, nagdaramdam, nagdurugo ang puso. Sa revelation ng gospel kay Paul, pag nadidevaluate ang ginawa ni Kristo, ang sabi ni Paul, nahulog kayo sa biyaya. Galatians 5, Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law. Kapag bumalik kayo sa law, doon nagalit si Paul. You are fallen from grace. Bakit? Si Christ daw ay nangyayari parang no effect. Nawawalan ng value yung ginawa niya sa iyo. That's why yung doctrine of truth, yung word of truth, knowledge of truth, kailangan matibay ka doon. Huwag mo i-give up yun. Kaya kailangan malinaw yung pag-ibig sa Diyos na diwa ng Pasko, dapat malalim. Ang Kristiyano, napakapalad ng Kristiyano eh. Laging grace talaga is win-win ka. Hindi ka naman magkukulang sa physical na pangangailangan hanggat ibig pa ng Diyos na mabuhay ka kahit may mga sakit na dumarating. Dahil na kay Kristo ka, sabi niya, mahal na niya ang kanyang body, ang church. So, I believe na yun ang dapat lakaran natin na pag-aari ako ng Diyos, asawa niya ako eh. Kung gusto pa niya ako mabuhay habang ako'y nabubuhay sa lupang ito, kahit na may dumarating na sakit, mabubuhay ako. Gagaling ako sa anumang dumadaan na sakit.
Kung dumating man ng krisis, mga kalamidad na nagdudulot ng krisis, kung gusto pa rin ng Diyos na mabuhay ka, mabubuhay ka kasi He uphold all things. Hawak niya ang lahat ng bagay. That's why yun ang dapat na maging matibay nating pinanghahawakan. Kung tayo ay tinuturing na asawa ni Kristo, na bahagi ng kanyang katawan, walang tao na hindi niya mamahalin ang kanyang sariling katawan. Ganon din, kung aangkinin ang tunay na kahulugan ng Pasko, anuman misa ng krisis na dumating sa buhay na to, dahil mahal ako ni Kristo, malalampasan ko yan. Amen? Merry Christmas po. Merry Christmas po. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yung ikaw ay nakipagkaisa na kay Kristo at si Kristo ang unang umibig at tayo ay pangalawang umibig. Sabi ng 1 John 4:9. Pero wag mong i-devaluate, wag kang papayag na mawalan ng value sa iyo bilang may relasyon ka muna kay Kristo. Pangalawa yun sa tao. At hindi naman, ang sabi ng ating binasa na, ibigin mo rin ang iyong asawa. Ang isang Kristiyano na umiibig kay Kristo, mas maganda pa nga magtsatsaga siyang unawain ang kanyang asawa, mahalin ang kanyang mga anak, pamilya, mahal sa buhay at ang kanyang kapwa at maging ang komunidad. Matututunan niyang mahalin ng tama, basta huwag mo lang bibitawan ang pag-ibig mo sa Diyos. Di ba? Galatians 5:3 and 4. Yan, Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. Galatians 2:20 and 21. Tingnan ninyo, sabi ni Paul, I am crucified with Christ. Ito na yung identity ng Kristiyano. Tayo'y napako ng kasama ni Kristo Jesus. Hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili. Hindi na ako ang nabubuhay, sabi diyan. Christ liveth in me. Si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Sa paanong paraan? Sa pagpapahalaga natin, sa pananampalataya natin sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. And the life which I now live in the flesh, yung daw buhay na ikinabubuhay natin habang nasa physical flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me, di ba? Minamahal niya tayo, and gave Himself for me. Amen? So yun po yung ating ingatan, mga minamahal. Ang doctrine of Christ, dito po ako magwawakas, ay dapat nating pakaingatan sa ating buhay. 2 John chapter 1, verse 9 to 11. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ. Pasinin niyo po yan. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ, hindi na nanatili sa doktrina. Ito po yon, yung aral ni Kristo, had not God. Ay sabi dyan ay, wala sa Kanya ang Diyos. He that abideth in the doctrine of Christ, he had both the Father and the Son. Ang nananatili sa doktrina o sa aral ni Kristo ay ang Ama at ang Anak ay sumasa Kanya through the Holy Spirit. Malinaw po yan. Tuloy, verse 10. If there come any unto you, kapag daw may pumunta sa inyo, and bring not this doctrine, na hindi dala ang aral na to, receive him not. Huwag ninyong tatanggapin. Receive him not into your house. Neither bid him Godspeed. Diba? Ang linaw po niyan. 11. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masasamang gawa. Ang linaw po niyan. Alam niyo po, bagaman tayo nasa biyaya, pero napakaselan. Kailangan yung knowledge, yung doctrine, binavalue natin, maliwanag sa atin. Naintindihan natin yung pag-ibig ng Diyos. At lagi nating ina-appreciate, lagi nating binavalue. Diyan natin hinuhugutan na ang ating pagsamba, pag-celebrate tuwing araw ng Sunday, yung kalayaan na inalis tayo sa power of darkness, Colossians 1:13. Inalis na tayo sa power of darkness. Dinala na tayo sa kanyang kingdom. Yan po yung pinagdiriwang natin. Kaya kung merong may daladala sa inyo ng doktrina na hindi taglay itong doktrina na to at ibinabalik ka pa sa law, sabi doon, ay huwag mong tatanggapin. Kaya tuloy, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Pasko. Yan. Who had delivered, past tense na po yan. Who had delivered us. Huwag na pa kayong umasa na mayroon pang mga deliverance.
Delivered us from the power of darkness. Power of darkness na yan eh. Bakit ba? Very superstitious kasi maraming Kristiyano. Pag sinabing power of darkness, ang nasa isipan, mga evil spirits, mga demonics. No. Ang power of darkness nanggaling sa kasalanan. Winasak na ni Jesus yon, yung power of darkness. Kaya delivered na po tayo mga mananampalataya. He had delivered us from the power of darkness and had translated us. Inilipat na po tayo. Yun po yung ating spiritual life, yung ating inward man. Pinaghaharian na po yun ng kanyang anak. Kaya po yung diwa ng Pasko, tayo po yung masaya. Tayo, ewan ko lang sa inyo, kung pinananampalatayanan niyo yung salita ng Diyos, yung word of truth, ay diyan ka magsasaya, diyan ka nagre-rejoice, diyan ka nagdiriwang. Pangalawa na lamang po yung sa physical, sa relasyon sa tao. Kaya sabi ko, love of God at love of man, bukod po yan. Ang maganda, pag nauna po to, lahat magiging in order. Yung sinasabi ng Timothy 3:10. But thou hast fully known my doctrine. O di ba? Nalalaman mo, sabi ni Pablo kay Timothy, alam mo yung aking aral. But thou hast fully known my doctrine. Pag alam mo yung doctrine, ano mangyayari? Your manner of life, yung pakikisama mo sa asawa mo, sa pamilya mo, manner of life, purpose, pati yung purpose mo sa buhay, yung faith mo, lalo na yung ating pananampalataya, yung pagtitiis, nagtsatsaga ka kasi habang nabubuhay sa lupang ito, hindi lahat ng panahon masaya, may time malungkot din, di ba? May time masagana, mayroong time na parang crisis. Yung long suffering mo, yung charity mo, yung pag-ibig mo sa iyong kapwa, and then yung pagtsatsaga mo. Nadidevelop lalo yon, lalong nagkakaroon ng improvement, mayroong development doon sa long suffering, sa charity mo, sa patience mo, at yung purpose mo sa buhay, alam mo, malawak ang pananaw mo kasi nasa atin ang pag-iisip ni Kristo, yung doctrine of Christ. Amen?